Tara guys, samahan nyo ako step by step natin tong half carcass. Hiniwa ko na yan sa ibabaw ng tampalin para mahatak na natin yan mga kapatid. At sa lahat ng mga baguhan dyan at mga nag-aaral pa lang, panoorin nyo mabuti ito, makakuha kayong technique dito. At habang naka-power grip knife tayo dyan, tinatanggal natin itong pork tenderloin. Pagdating natin sa buto, nagpalit na tayo ng dagger grip knife para mas madali natin mahiwa yung mga nakadikit na laman sa buto. At after nun, nagpalit ulit ako ng power grip knife kasi laman na lang yung hinihiwa ko dyan guys. At dito sa tinuturo ko guys, makikita nyo dyan yung palatandaan, yung joint. Hiniwa ko na agad dyan yung mga laman tsaka yung taba na nakadikit sa hamleg, no? At puro balat na lang hinihiwa ko dyan, yung dulo lang ng knife yung ginagamit ko. Kasi nandyan din si Sir Denden at ang kasama ni Sir Denden na mga taga Pampanga pa. Kaya dinadaan-daan ko rin yan habang tinuturo ko sa kanila yung tamang paghawak ng knife natin at yung tamang paggamit ng knife natin. Na tip lang yung gagamitin nyo kapag laman at taba na lang yung inihiwa nyo, okay? At dito kung bakit may iniiwasan buto, tingnan nyo mabuti. Kasi pag diniretso nyo yun, may buto pa talaga doon. Kaya iiwasan nyo talaga yon, okay? Para matanggal nyo agad na maayos tong shoulder natin at middle part. At hindi kayo madelay sa pagkakalas ng primal cuts. At iniwa ko na yung mga laman dyan. At pagbalat na lang yung dulo ng knife ang gamitin nyo, no? And then iwain nyo pa angat para matanggal yung mga laman pa at balat na nakadikit sa ilalim. Habang iniwa ko yan sa may joint. Okay, hindi yan pantay kaya tinuturo ko kala Sir Denden dyan. At tinuturo ko sa kanila dyan na paislant ang hiwa kapag mayroong mga ganyang buto. Okay, at nahiwa ko na yan, mapaghihiwalay na natin yung shoulder at middle part. Okay, syempre kung mga nagtatry pa lang kayo at first timer, pwede nyo nang baliin agad yun guys. Dito iniwa ko na yung pata front, pata hind, sorry. Nakakuha ko na agad sa joint yan. At hiniwa ko na ng dire-diretso yan habang tinuturo natin niya kay Sir Denden at sa kasama niya mga taga Pampanga. Ayan, tinuro ko sa kanya yung palatandaan habang hawak ko yun. Ayun yung kaninang tinuturo ko, yung pagtanggal ko ng tenderloin. Hiniwa ko na agad dyan at yun, kita nyo naman agad, diba? Kita agad naman yung joint. Yan, kaya kinakalog-kalog ko rin yan guys kasi magagalaw yan, no? Kapag gumalaw yung joint tsaka yung palatanda, makikita mo agad dun kung saan siya nakakonect. And then pwede mo rin hiwain yun, isa pang technique yun. Tapos sundan nyo lang yung buto dyan sa magkabilang gilid, matatanggal nyo na yung pelvic bone natin. Siyempre tatantyahin natin yung laman dyan para mabilis pa rin mabenta yan. At tapos na tayo sa pelvic bone guys, sana may nakuha kayong technique at tip. At dito iharap nyo lang lagi sa inyo yung first layer dahil nasa kaliwa ko dyan yung bukol ng laman ng ham leg natin. Doon ko hiniwa, doon papunta sa may bukol, okay? Yan, kasi nakadikit na agad doon yung mga laman nun sa may bias. Kapag natanggal niyan, kasama-sama na yan sa may bukol yung mga laman na yan, okay? At bubuka na mabuti ang ham leg natin. And then ikot nyo lang, hiwaan nyo rin yung mga laman na nakadikit sa bias dito sa gilid. At pag natanggal nyo yan, optional, pwede nyo ikutin, pwedeng tanggalin nyo na yung pata, yung bias natin. Dito gusto ko kasi yung hahatakin, no? Dahil bihira lang tayo makahawak ng baboy, sulitin na natin. Ayan, hinata ko yan guys. And then natanggal na natin yung bias. At tapos na tayo sa may ham leg dyan. Punta naman tayo sa may shoulder. Ganito ako mag-debone ng shoulder, okay? Ang tanong dyan nila Sir Denden, bakit daw nilalagyan pa ng taba at laman yung shoulder natin? Ginagawa ko lang yan kasi pambenta natin yan, okay? Para mas mabilis mabili at para naman mas masarap pag nabili ni customer yan. Talagang high value kasi yan, pero syempre dahil mga suki natin sila, same price na lang natin yan sa same price ng buto-buto natin syempre. Pero yung part na yun talagang high value yun, kaya ayun na lang yung pinakantawad natin sa mga customer natin. At salamat mga suki. Tinuro ko dyan yung muscle sa kanila, no? Sa ibabaw nun pwede nyo nang hiwain yan dahil tanggal na talaga yan sa joint. Okay, at hiwain nyo na agad sa ibabaw ng shoulder blade dyan guys, para maiangat na natin dyan yung mga soft tissue. Knife na yung ginamit ko dyan guys, ano, para mabilis natin matanggal yung mga soft tissue dyan. At hiniwa ko na agad sa gitna yan guys. At nagmamadali rin talaga tayo dito kasi paumaga na yan. At syempre gagawin pa rin natin ng maayos yan para makita nyo pa rin at makakuha pa rin kayo ng idea at tip. Habang inaangat ko yung mga soft tissue sa ibabaw ng shoulder blade, panoorin nyo mabuti to guys kasi makakuha kayo ng tip dito sa pagtatanggal ng shoulder blade, ano? Yan, panoorin nyo lang mabuti to, lalo na yung mga baguhan dyan mga kapatid. Kapag natanggal natin yung mga soft tissue sa ibabaw ng shoulder blade, tingnan nyo yung pagagawin kong hiwa dito sa gilid ng shoulder blade. Yun o, hiniwa ko yung sa ilalim, di ba? Para matanggal agad natin yung mga nakadikit na laman doon at saka litid.
Kapag nahiwa nyo ng mabuti yan guys, madali nyo matatanggal yung shoulder blade. At gagawa ko ng hawakan dito. Kakayasin natin yung ilalim, pati yung ilalim nitong gilid ng shoulder blade, kakayasin nyo rin yan, syempre, para matanggal yung mga nakadikit na laman doon at litid. At iniwa ko ng isa, para mahiwa naman yung soft tissue sa ilalim. And then hatakin natin ng dahan-dahan yan, tingnan nyo mabuti. Habang tinutulak ko yung mga laman dyan, hinahatak ko yung shoulder blade syempre. Kita nyo naman napakakinis ng shoulder blade natin at ganyan lang tayo magtanggal ng shoulder blade. Sana nakuha nyo yung tip and technique. Ganun lang gawin nyo, makukuha nyo na maayos yung shoulder blade natin, okay? At dito naman tayo sa bias guys. Ito yung pinaka basic na tinuturo ko sa pagtatanggal ng bias, no? Hinihiwa ko lang yan dyan sa gitna kasi alam ko naman kung saan nakaturo yung dulo ng bias natin. Pag nakita ko yung gitna niyan, hinihiwa ko na agad yung mga laman dyan na nakadikit sa bias habang nakadikit lang yung tip ng knife ko sa may bias. Tinatanggal ko yung mga laman, syempre. Ganyan lang tayo magtanggal ng bias ng pataprot mga kapatid. At sa lahat na nakakapanood sa atin at mga followers natin, maraming salamat po sa inyo at sa mga nagko-comment sa atin na nagagamit nila yung ginagawa natin primal cuts to deboning kapag may mga okasyon sa kanila, katulad ng piyesta, ganyan. Maraming salamat po sa tiwala, sa lahat ng followers natin, mga baguhan at mga nanonood sa atin. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. At sa pagkakataong ito, bigay naman natin yung camera sa mga taga Pampanga. Tara, let's go!